Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 411. Tumayo si Ashton Nicholson sa harap ni Bobby Aguilar, na labis na humipo kay Bobby. Bagamat noong una ay nakita lamang ni Ashton ang potensyal ni Bobby, sa katotohanan, ang potensyal ni Bobby ay hindi nagdala ng marami kay Ashton. Tito, bilasan mo, patayin mo siya. Hatiin muna ang kanyang mga paa, pagkatapos ay ikulong siya sa River North Martial Arts Association, hayaan siyang makulong ang kanyang buhay. Si Alistair Vega ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iniluwa ang kanyang mga salita. Nang marinig ito, lalong naging pangit ang mukha ni Jordan Yoder. Sa paglipas ng mga taon, umaasa sa kanyang katayuan, nakagawa nga siya ng maraming kaiyahiyang gawa. Hanggat may nanakit sa steward, maaakusahan sila ng mga krimen at dadalhin sa bilangguan ng Martial Arts Association. Ngunit paano madaling mapapabayaan ni Bobby ang mga bagay pagkatapos marinig ang mga salitang ito? Jordan Yoder, talagang dinadala mo ang iyong maliit na kapangyarihan sa sukdulan. Malamig na sabi ni Bobby. Agad na namuo ang pawis sa noo ni Jordan Yoder. How dare you talk to my uncle ng ganyan? Si Alistair Vega, na hindi pa rin alam ang kanyang mga limitasyon, ay patuloy na sumigaw ng galit. Matiim na pinandilatan ni Jordan Yoder si Alistair Vega at pinayuhan, "Shut up! Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, kailan ko nagawa ang mga bagay na iyon?" Tulala na sabi ni Alistair Vega, "Tito, ano pong nangyayari sa inyo? Hindi pa ba marami ang nakakulong sa ating kulungan? Marami ka pang nagustuhan sa mga babae." Nang marinig ito ni Bobby, hindi napigilan ni Bobby na sumabog sa galit. Ang kanyang katawan ay lumundag pasulong, at sa isang iglap, nasa harap na siya ni Jordan Yoder. Bago pa makapag-react si Jordan Yoder, sinuntok na siya ni Bobby sa dibdib. Fu! Dumura siya ng isang subo ng dugo, at naputol ang ilang tadyang. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Bobby. Itinaas niya ang kanyang palad, at isang surge of energy ang bumalot sa kanya. Bang! Bang! Ang tunog ng mga sumasabog na tuhod. Tuluyan nang nabasag ang ibabang bahagi ng katawan ni Jordan Yoder. Ah! Ang matinding sakit ay naging sanhi ng malakas na pagsigaw ni Jordan Yoder. Maging ang madugong eksena ay hindi kayang panuurin. Bobby Aguilar, ikaw, napakalupit mo. Galit na sigaw ni Jordan Yoder. Ngumisi si Bobby, ngayon alam mo na kung ano ang kalupitan. Naisip mo na ba kung gaano kasakit ang dinanas ng mga taong binubuli mo? Si Jordan Yoder ay nasa sobrang sakit na halos maluha-luha. Ngunit ang huling beat ng dahilan ay nagsabi kay Jordan Yoder na talagang hindi niya kayang harapin si Bobby sa oras na ito. Kung hindi, baka pinatay na talaga siya ni Bobby. Mr. Aguilar, ako. Alam kong mali ako. Mabilis na natauhan si Jordan Yoder. Ilalabas ko kaagad ang lahat at magbabago. Malamig na tumingin si Ethan kay Jordan Yoder, ang puso niya ay puno na ng pagpatay na layunin. Pero sa huli, hindi siya pinatay ni Bobby. Pagkatapos ng lahat, ang River North Martial Arts Association ay isang napakalaking organisasyon, at kung ang Pangulo ay namatay ng ganoon lamang, ito ay hindi maliit na bagay. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Bobby kay Jordan Yoder at sinabing, "Umalis ka. Kapag nalaman kong wala ka pa ring ginagawa, ipinapangako kong babayaran kita." Si Jordan Yoder ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at tumango ng matindi, "Oo, naiintindihan ko." Samantala, si Alistair Vega ay ganap na natakot, na hindi pa nakasaksi ng ganoong eksena. Direktang sumasabog ang ibabang bahagi ng katawan. Anong uri ng pamamaraan ito? Masyadong nakakatakot. Umalis ka dito. Tinitigan ni Jordan Yoder si Alistair Vega at galit na sumigaw. Mabilis na binuhat ng ilang tao si Jordan Yoder at binuhat palabas. Paglabas nila sa pribadong silid, sabik na sumigaw si Jordan Yoder, "Bilisan mo, pumunta ka sa ospital, pumunta ka sa ospital." Sa loob ng pribadong silid, naiwang tulala si Ashton Nicholson. Si Bobby naman ay medyo kalmado. Binuhusan niya si Ashton ng isang baso ng alak at nagtanong, "Anong negosyo ang ginagawa mo ngayon?" It took Ashton a moment to collect himself before he replied,
Nakikitungo ako sa mga sugal na bato. Halos kalahating buwan na lang ako magbubukas. Gambling stones, nag-isip sandali si Bobby. Pagkatapos, tumingin siya kay Ashton at sinabing, puntahan mo si Conrad Schroeder bukas, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang nangyayari. Mabilis na tumango si Ashton, sinabing, okay, naiintindihan ko. Ang pagkain na iyon ay labis na hindi mapakali para kay Ashton Nicholson. Dahil sa kanyang palagay, ang Bobby Aguilar na nasa kanyang harapan ay hindi na siya ang taong minsan niyang maupo at makausap sa pantay na katayuan. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na ang dalawa. Bago umalis, pinigilan ni Bobby Aguilar si Ashton Nicholson. Huwag mong sayangin ang iyong talento. Kung talagang hindi natuloy, halika at tulungan mo ako, sabi ni Bobby Aguilar. Ngumiti si Ashton Nicholson at sinabing, naiintindihan ko, Mr. Aguilar. Hindi alam, ang mga aksyon ni Bobby Aguilar ay nagsimulang makaakit ng higit at higit na atensyon. Kahit na binugbog at napilayan si Jordan Yoder sa private room, kumalat pa rin ang balita. For a time, naging baliw si Bobby Aguilar sa mata ng publiko. Ang kanyang mataas na profile na pag-uugali ay naging mas mapagbantay sa mga tao. Capital City. Sa isang madilim na opisina. Ilang figurang nakatago sa dilim ang tila may pinag-uusapan. Ang Bobby Aguilar na ito ay lumampas na sa aming kontrol. May unang nagsalita. Walang makakalaban sa awtoridad ng ating samahan. Kung hindi, mawawala ang ating dominanteng posisyon sa martial arts world. Ang gayong tao ay dapat na alisin o gamitin sa amin. Tumahimik ang eksena, at naging destabilizing factor si Bobby Aguilar. Maghintay, ang pamilya Taylor at ang pamilya Blair ay gagawa ng aksyon upang alisin siya. Paano kung mabaygo sila? Hindi naman siguro sila mabibigo. Walang sinuman, kahit siya, ang makakapagpayabag sa dalawang dakilang pamilyang ito. Ilang salita lamang sa kanilang pag-uusap ang nagpasya sa buhay at kamatayan ng isang tao. Kinabukasan. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang iba't ibang komento sa Martial Arts Forum at hindi niya maiwasang magpakita ng malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa panahong ito, ang Martial Arts Forum ay natangay sa isang bagyo. Hindi mabilang na mga komento ang direktang tumuturo kay Bobby Aguilar, parehong lantaran at patagang sinusubukang humiram ng kutsilyo para patayin siya. Obviously, may sadyang minamanipula ang sitwasyon. Mukhang medyo may mga tao na gustong makuha ang aking kakayahan. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga komento at hindi maiwasang mapangiti. Hindi nila alam na si Bobby Aguilar ay walang anumang cultivation skill. Ang pag-promote mula sa madilim na bahagi ay ginawang isang naglalakad na kayamanan si Bobby Aguilar, na umaakit sa hindi mabilang na mga tao. Ayos lang, ito talaga ang gusto ko, ngini siya ni Bobby Aguilar. Malaki ang epekto ng isang Grandmaster kay Bobby Aguilar. Masasabi pa nga na ito ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan para makapagsanay si Bobby Aguilar ngayon. Maaari ko ring itulak ang bangka sa agos kung gayon. Itinabi ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono. Pagkatapos, naghanda na siyang umalis papuntang Anchen. Malayo si Anchen sa Choiseul. Kahit sa eroplano, umaabot ng 7 hanggang 8 oras. Sa oras na ito, ang Kirby family pa rin ang unang aristokratikong pamilya sa Anchen. Hindi lang nila kontrolado ang buong martial arts power ng Anchen kundi pati na rin ang economic lifelines ng higit sa kalahati ng lungsod. 4 o 5 babae sa Kipaw ang nagmamasahe kay Colt Kirby. Ipinikit ni Colt Kirby ang kanyang mga mata ng comfortable, mukhang lubusang nakaka-relax. Tila ang reputasyon ni Bobby Aguilar ay tumataas kamakailan. Tumayo ang isang binata at nagsalita. Sumimangot si Colt Kirby, isa lang itong sadyang gumagawa ng hype. Taon-taon may mga kabataang sumikat saglit, di ba? Hype. Bahagyang kumunat ang noo ng anak ni Colt Kirby na si Armando Kirby. Ibig mong sabihin, ang kapital ay lumilikha ng mga bayani. Tumango si Colt Kirby bilang kasiyahan at sinabing, eksakto. Ang mundo ng martial arts ay tila nagsasarili, ngunit sa katotohanan, ito ay kontrolado ng kapital. Hanggat may sapat na aura sa kanya, maaari siyang lumikha ng kayamanan para sa kapital.
Biglang naintindihan ni Armando Kirby. Tulad ng sinabi ni Colt Kirby, ang kapital ay talagang nagtulak ng ilang kabataang may henyo bawat taon, ngunit karamihan sa kanila ay nabigo. Dad, nabalitaan ko na si Bobby Aguilar daw ay pupunta sa Anshin. Biglang may naalala si Armando Kirby. Kabanata 412. Pupunta sa Anshin. Sa mga salitang ito, mabilis na umupo si Colt Kirby mula sa kanyang upuan. Kinawayan niya ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na ang mga babaeng nakacheongsam. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa bintana. Ano ang gusto niya sa Anshin? Sumimangot ng malalim si Colt Kirby. Baka pupunta siya sa atin. Sa pagkakaalam ko, si Bobby Aguilar ay parang nakapatay ng mahigit 100 peak form of Grandmasters. Mataimtim na sabi ni Armando Kirby. Natahimik sandali si Colt Kirby. Bagamat siya ay medyo nag-aalala, matatag pa rin siyang naniniwala sa kanyang puso na si Bobby Aguilar ay walang iba kundi isang bayani na nilikha ng mga mapagkukunan ng kabisera ng lungsod. Ang tinatawag na pagpatay sa higit sa 100 Grandmaster ay katarantaduhan lamang, para lamang magdagdag ng isang layer ng halo sa kanya. Kung talagang pupunta siya para sa amin, gusto kong bigyan siya ng mainit na pagtanggap. Ngumisi si Colt Kirby. Ang pamilya Kirby ay kasalukuyang may kapasidad na magpakilos ng 10 Grandmaster. Sa kanila, 5 lang ang nasa peak form, at malayo sila sa mga mula sa capital city. Ngunit sa pananaw ni Colt Kirby, ito ay higit pa sa sapat. Habang nagmumuni-muni si Colt Kirby, may biglang pumasok mula sa labas. Guro, may gustong makita ka sa labas. Isang lalaking nakadamit bilang isang steward ang yumuko at sinabi. Sino ang gustong makita ako? Sino ito? Tanong ni Colt Kirby. Sumagot ang steward, hindi ko siya nakikilala, ngunit sinabi niyang narito siya upang tulungan ka. Para tulungan ako. Nagtaas ng kilay si Colt Kirby, at sumilay ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kawili-wili, napaka-interesante. Bahagyang hinaplos ni Colt Kirby ang kanyang balbas habang tumatawa, saka tumayo at naglakad patungo sa sala. May lalaking nakaupo sa sala. Tinago ang aura ng lalaki, kaya't wala siyang pinagkaiba sa karaniwang tao. Tumingin sa kanya si Colt Kirby at nagtanong, sino ka? Naunang tumayo ang lalaki, binati si Colt Kirby na bahagyang yumuko habang nakadaop ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay direktang sinabi, narito si Bobby Aguilar. Ngumisi si Colt Kirby, sasabihin mo lang ba ito sa akin? Nagpatuloy ang lalaki, narito si Bobby Aguilar para patayin ka. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Colt Kirby ang mapatawa, para patayin ako. May kakayahan ba siya? Ito ay puro kalokohan. Kung gusto niya akong gawing stepping stone, tingnan niya muna kung kaya niya. Malamig na tiningnan ng estranghero si Colt Kirby at sinabing, Mr. Kirby, ang kasalukuyang Bobby Aguilar ay kayang patayin ka kasing dali ng pagkatay ng manok at aso. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Colt Kirby. Alam mo ba ang sinasabi mo? Galit na sigaw ni Colt Kirby. Ang estranghero ay nanatiling kalmado at malamig na sumagot, hindi banggitin sa iyo, kahit ako ay walang kasiguraduhan na matatalo si Bobby Aguilar. Oh, so ibig mong sabihin mas mataas ka sa akin. Biglang sumabog ang aura ni Colt Kirby, at pinilit siya ng isang gumugulong na mamamatay tao na espiritu. Talaga. Ang estranghero ay hindi natakot kay Colt Kirby ngunit mukhang napakalmado. Ngumisi si Colt Kirby, kung gayon, hayaan mo akong makita ang iyong husay. Nang matapos siyang magsalita, naikuyom ni Colt Kirby ang kanyang mga kamao, at umalangaw ang dragon chant. Swish! Ang mga agos ng hangin ay bumabalot sa mga kamao ni Colt Kirby, na tumututok sa mga vitals ng estranghero. Gayunpaman, ang malakas na suntok na ito ay madaling natunaw ng kabilang partido. Itinaas lang ng estranghero ang kanyang kamay para saluhin ang suntok ni Colt Kirby. Ha! Nagbago ang mukha ni Colt Kirby, at sinubukan niyang mag-counter-attack, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang bibig ng estranghero na bahagyang nakabuka, at isang banal na selyo sa hugis ng isang landscape painting ang umungal.
Ang banal na selyo ay namuo sa himpapawid, at isang sinaunang aura ang Bamalot. Sa isang iglap, naramdaman ni Colt Kirby na hindi makagalaw ang kanyang buong katawan, na parabang ang kanyang katawan ay selyado at pilit na idiniin sa lupa. Itinaas ni Colt Kirby ang kanyang ulo at umungal, sinusubukang magpumiglas, ngunit ang banal na selyo sa kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw. Walang silbi, hindi ka makakawala. Malamig na sabi ng estranghero. Tila napagtanto ni Colt Kirby ang kakilakilabot ng banal na selyo, kaya't sumuko siya sa pagtutol at malamig na nagtanong, "Sino ka?" Casual na sumagot ang estranghero, elder ng Halcrone Sect, Zion Middleton. Halcrone Sect. Sa ganitong pangalan, ang mukha ni Colt Kirby ay nagbago ng husto. Bagamat iniwan ng organisasyong ito ang Pyro sa loob ng maraming taon, nag-iwan pa rin ito ng maraming alamat. Sinasabi na noong umalis sila sa Pyro, inalis nila ang hindi mabilang na mga kayamanan, kabilang ang iba't ibang mga halamang gamot, mga divine artifact, mga kasanayan sa paglilinang, at higit pa. Ang organisasyong ito ay palaging sakit ng ulo para sa Pyro, dahil sila ay mailap at walang iniwang bakas. Halcrone Sect. Hindi ka ba natatakot na ibigay kita sa mga awtoridad? Ngumisi si Colt Kirby. Malamig na sagot ni Zion Middleton, Mr. Matalino si Kirby, naniniwala akong hindi mo gagawin iyon. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Colt Kirby at nagpatuloy, na curious ako na malaman kung saan nanggagaling ang tiwala mo. Tiningnan siya ni Zion Middleton at malamig na sinabi, may kailangan tayo bawat isa. Hindi ko lang iligtas ang buhay mo, kundi matutulungan din kitang maalis ang mabigat na kaaway, si Bobby Aguilar. Kapag napatay mo si Bobby Aguilar, maaari kang pumunta sa Capital City at humingi ng reward sa Taylor family. Naniniwala ako na ang gantimpala mula sa pamilya Taylor ay mas mataas kaysa sa maya-alok ng mga awtoridad. Saglit na natahimik si Colt Kirby, saka ngumisi, "Fine, you've convinced me. Pero hindi ko maintindihan, bakit hindi ka mismo kumilos?" Umiling si Zion Middleton, ang aming organisasyon ay na-target kamakailan ng mga awtoridad ng Pyro, kaya hindi kami nang ahas na maging masyadong kapansin-pansin. Sige. Hindi na nag-alinlangan si Colt Kirby, ano ang kailangan mong gawin ko? Malamig na sinabi ni Zion Middleton, bago patayin si Bobby Aguilar, kailangan kong kunin ang isang bagay mula sa kanya. Isang cultivation skill. Mukhang nahulaan ni Colt Kirby. Bahagyang tumango si Zion Middleton, isa lang iyon sa kanila, pero may mas importante pa ako. Ang tinutukoy ni Zion Middleton na, mas mahalaga, ay ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang tukso ng magulong katawan ay higit pa sa isang kasanayan sa paglilinang. Mabilis na nagkasundo ang dalawa at nakipagtulungan sa lugar. Sa sandaling ito, kakababa pa lang ni Bobby Aguilar sa eroplano. Ang kanyang unang layunin sa pagpunta sa Anshan ay upang patayin si Colt Kirby at ipaghiganti si Kato Cain. Ang pangalawang layunin ay para kay Bobby Aguilar na maglakbay mula sa timog hanggang sa hilaga. Mula nang ipahayag ang Taylor family sa Martial Arts Forum, karamihan sa malalaki at maliliit na sekta sa hilaga ay aktibong dumalo sa piging ng pamilya Taylor. Para kay Bobby Aguilar na subukang ipasok ang kanyang sarili sa kapakanan ay malamang na hindi makatotohanan. Kaya naman ibinaling ni Bobby Aguilar ang kanyang atensyon sa Southern Martial Arts World. Nauubos na ang oras para kay Bobby Aguilar, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Simula sa Kirby family mo noon. Malamig at matalim ang mga mata ni Bobby Aguilar, parang ang lamig ng hangin ng Desyembre. Kabanata 413. Hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali si Bobby Aguilar at agad na sumakay ng taxi, patungo sa Kirby family. Bilang pinakamalaking aristokratikong pamilya sa Anshan, ang tirahan ng pamilya Kirby ay natural na napakarangal. Nang dumating si Bobby Aguilar, nagulat siya nang makitang desyerto at tahimik ang lugar ng Kirby family. Mukhang maaga nilang natanggap ang balita. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby Aguilar. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido, mabilis na napansin ang ilang mga figure. Sa mga anino ng pamilya Kirby, may 3 Grandmaster na nagbabantay sa lugar. At sa kanila,
Ang isa ay nasa bulwagan, walang alinlangan, iyon ay si Colt Kirby. Tatlong Grandmaster, hindi man lang banggitin. Lumakad pasulong si Bobby Aguilar, dumiretso sa pamilya Kirby. Walang pumipigil sa kanya, at ilang hakbang pa lang ay nasa sala na siya ng Kirby family. Nakita niya si Colt Kirby na maluwag na nakaupo sa harap niya, humihigop ng tsaa, mukhang medyo relaxed. Tungkol naman sa pagdating ni Bobby Aguilar, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pagtataka. Bobby Aguilar, sinundan mo talaga ako. Ibinaba ni Colt Kirby ang kanyang tasa at walang pakialam na sinabi. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Colt Kirby at sinabing, namatay si Kato Cain sa iyong mga kamay, sa tingin mo ba ay pakakawalan kita? Oh! Nagtaas ng kilay si Colt Kirby. Naglakas loob kang pumunta sa aking Kirby family ng mag-isa, hindi ka ba natatakot na mamatay dito? Nanunuya si Bobby Aguilar. Ngayon, sa paningin ko, isa kang tumatalo na payaso. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Colt Kirby. Mayroong walang katapusang mga chismis tungkol sa iyo sa martial arts forum, na pinupuri ka bilang isang once-in-a-millennium genius. Gusto ko talagang makita ang kakayahan mo ngayon. Dahan-daang tumayo si Colt Kirby. Lumakas ang kanyang aura, mabilis na umabot sa tuktok nito. Ang peak form ng Grandmaster ay nakakatakot, na naging sanhi ng pag-vibrate ng buong silid. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar ay nagsimulang pumutok, na nagpapakita ng maraming bitik. Isang labis na mapang-api at malakas na aura ang pumuno sa buong silid, na nagbabantang durugan ang sinumang may mahinang lakas. Halika, tingnan ko kung anong uri ka ng henyo. Umungol si Colt Kirby, itinaas ang kanyang kamay, pinakawalan ang kanyang sikat na Twin Dragon Fists. Sa sandaling kumilos ang kambal na kamao ng dragon, tila umalangaw-ngaw ang isang dragon chant sa tabi ng tainga. Swish swish. Dalawang marahas at magulong agos ng hangin, na katulad ng isang marahas na bagyo, ang sumalakay kay Bobby Aguilar. Nanatiling kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar, walang emosyon. Casual niyang itinaas ang kamay at pinawi ang dalawang agos ng hangin gamit lamang ang palad niya. Ang mga mata ni Colt Kirby ay kumislap sa pagkagulat, pagkatapos ay sinabi sa pagkamangha, mukhang totoo ang mga chismis. May kakayahan ka talaga. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, wala akong oras na sayangin ka. Ang pagpatay sa iyo ang pakay ko. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang katawan ni Bobby Aguilar ay nabalot ng gintong liwanag. Ang hindi kapani-pani walang malakas na aura na ito, na nagmumula kay Bobby Aguilar, ay mabilis na kumalat sa paligid niya. Feeling this powerful aura, biglang nagbago ang mukha ni Colt Kirby. Ito ba ay ang aura ng isang taong kakapasok lang sa Grandmaster's realm? Whoosh! Si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan, gamit ang shrinking ground into an inch, hinawakan ang absolute beginning sacred fist, at lumitaw sa harap ni Colt Kirby sa isang kisap mata. Nang maramdaman ang ligaw na kapangyarihan, nang inag ang puso ni Colt Kirby. Ang kapangyarihang ito ay higit pa sa pagkaunawa ni Colt Kirby. Boom! Ang suntok na ito ay walang iniwang lugar upang itago. Ang nakasisilaw na liwanag, na parang bilog na buwan, ay bumuhos. Si Colt Kirby ay nagmamadaling tumugon, gamit ang lahat ng kanyang mga diskarte, ngunit sa harap ng napakalaking kapangyarihan na ito ay hindi gaanong mahalaga. Kumatok. Tinamaan ng husto ng absolute beginning sacred fist ang katawan ni Colt Kirby. Bumagsak ang buo niyang katawan sa ilang pader ng tirahan ng Kirby family. Ang marangyang tahanan ng Kirby family ay hindi nakayanin ang puwersa, at dahan-daang nagsimulang gumuho. Saglit, parang lindol ang nangyari, na lumikha ng kaguluhan. Sa dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, nagpumigla si Colt Kirby na umakyat mula sa mga guho. Napuno ng takot ang kanyang mga mag-aaral. Lalo pat nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa kanyang dibdib. Ito ang treasured protective armor ng Colt Kirby family. Sa loob ng mga dekada, hindi pa ito hinubad ni Colt Kirby, ngunit nabasag ito ng suntok na ito. Paano siya nakagawa ng ganoon kabilis na pag-unlad sa loob lamang ng ilang buwan?
Pinunasan ni Colt Kirby ang gilid ng kanyang bibig, takot na takot. Kung hindi dahil sa mahiwagang artifact na inihatid ni Zion Middleton, baka namatay na siya ngayon. Hindi pa siya patay. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Well, sayang talaga na patayin ka ng ganito. Mahinang bulong ni Bobby. Sa sumunod na segundo, ginamit niya muli ang shrink and ground into an inch at agad na nagpakita sa harap ni Colt Kirby. Habang si Bobby ay handa nang gamitin ang Heaven Swallowing skill, biglang ibinuka ni Colt Kirby ang kanyang bibig, at isang larawan ng banal na selyo ang lumabas. Ha! Bakas sa mga mata ni Bobby ang pagkagulat. Bago siya bumalik sa kanyang katinuan, ang banal na selyo ay lumawak sa hangin, at halos harangan pa nito ang kalangitan. Anong kalokohan ito? Panoorin mong basagin kita ng isang suntok. Hindi na nagdalawang isip si Bobby, habang inilunsad niya ang isang gintong kamao. Boom! Sa ilalim ng Absolute Beginning Sacred Feast na ito, ang banal na selyo ay biglang nanginig ng kaunti. Ang eksenang ito ay namangha sa magkabilang panig. Nagulat si Bobby na ang suntok niya ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa banal na selyo. Samantala, sa dilim, nagulat si Zion Middleton na bahagyang nanginig ang Divine Seal dahil sa suntok ni Bobby. Ang gayong kapangyarihan ay talagang hindi naririnig. Bakas sa mga mata ni Zion ang pagkabaliw. Habang dahan-daw ang idiniin ng banal na selyo ang katawan ni Joshua ay nagsimulang makaramdam ng kaunting presyon. Hindi naniwala si Bobby kaya naikuyom niya ang mga kamao niya at muling pinalo ito. Boom! Ang malakas na impact na ito ay nakakagulat na nagpa-atras ng kaunti ang banal na selyo na kanina pa pinipigilan. Bagamat ilang millimeters lang ang pagkakaiba nito, nabigla pa rin si Colt Kirby at ang iba pa. Dapat mong malaman na noong hinarap ni Colt Kirby ang banal na selyo na ito, wala na siyang lakas para lumaban. Halimaw siguro ang batang ito. Hindi napigilan ni Colt Kirby ang magmura ng tahimik. Bagamat walang kapantay ang mga bakal na kamao ni Bobby, ang banal na selyo na ito ay pagkatapos ng lahat ay isang lihim na kayamanan na ipinasa mula sa daan-daang taon na ang nakalilipas, at hindi niya napigilan. Sa pagdiin ng banal na selyo tulad ng Five Elements Mountain, si Bobby ay napako ng husto sa lupa. Whoosh! Isang liwanag ang kumislap mula sa banal na selyo na parang nagdaragdag ng isa pang layer ng ceiling, na idiniin ng husto si Bobby sa lupa. Gaano man kahirap ang paghihirap ni Bobby, ang banal na selyo ay nanatiling hindi naapektuhan. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Colt Kirby. Buti na lang nasa akin ang kayamanan na ito. Pinunasan ni Colt Kirby ang pawis sa kanyang noo at tuluyang nakahinga. Mabilis siyang lumapit kay Bobby at sinipa ito sa mukha. Muntik mo na akong takutin. Muntik ko nang hayaan na patayin mo ako. Nagmura si Colt Kirby habang nagpupunas ng pawis sa noo. Malamig na tinitigan ni Bobby si Colt Kirby nang walang sabi-sabi. Mr. Zion, makakalabas ka na, sigaw ni Colt Kirby patungo sa dilim. Bago pa man siya matapos ay may lalaking nakatalikod sa kanya ang lumapit. Lumapit siya kay Bobby at bahagyang tumango, Bobby Aguilar, ikaw ang unang kumalas nitong banal na selyo. Hindi nag-abalang pakinggan ni Bobby ang kanyang kalokohan at malamig na nagtanong, sino ka? Halcrone Sect, Zion Middleton. Walang pakialam na sabi ni Zion. Ito na naman ang Halcrone Sect. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Kung hindi dahil kay Mr. Zion, baka namatay na ako dito ngayon, malamig na sabi ni Colt Kirby sa gilid. Hindi pinansin ni Bobby si Colt Kirby. Sa halip, malamig niyang tinitigan si Zion at sinabing, kayong mga tao sa Halcrone Sect ay tiyak na mayroong walang kamatayang kasakiman. Hindi naman nagalit si Zion. Ngumiti siya at sinabing, Bobby, para sabihin sa iyo ang totoo, kami sa Halcrone Sect ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, at nagpadala kami sa iyo ng maraming imbitasyon. Sa pagkakataong ito, mabibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung payag kang sumali sa Halcrone Sect, hindi lang ako magsisiguro na hindi ka mamamatay, kundi gagawin din kitang elder ng Halcrone Sect, mahinahong sabi ni Zion. Nang marinig ito, si Colt Kirby sa gilid ay agad na nabalisa. Mabilis niyang sinabi, Mr. Zion, dapat siyang mamatay. Kung hindi siya mamamatay,
mamamatay ako. Sinulyapan ni Zion si Colt Kirby at nagpatuloy, Bobby, kung payag kang sumali sa Halcrone sect ko, maaari kong patayin si Colt Kirby para sa iyo. Kabanata 414. Biglang nagbago ang mukha ni Colt Kirby. Pinandilatan niya si Zion Middleton at sumigaw, Zion Middleton. Hindi ka mapagkakatiwalaan, iniiwan mo ako pagkatapos mong gamitin ako. Ngumisi si Zion Middleton, abandoning after using. Tinutukoy ng iyong kakayahan ang iyong halaga. Sa paningin ko, natapos na ang halaga mo. Ikaw. Si Colt Kirby ay nanginginig sa galit, isang malakas na hangarin sa pagpatay na bumubulusok mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi siya katapat ni Zion Middleton. Kung sumiklab ang away, hindi siya makikinabang dito. Kaya naman, umaasa lang si Colt Kirby kay Bobby Aguilar. Umaasa na hindi tatanggapin ni Bobby ang imbitasyon ni Zion Middleton. Anong sabi mo? Ang aking Halcrone sect ay matutugunan ng anumang mga kondisyon na mayroon ka. Nagpatuloy si Zion Middleton. Sa iyong mga talento, pagkatapos mag-aral sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, maaari kang bumalik at maging ang Taylor family ng capital city ay wala sa iyo. Nakakabigla nga ang gayong mataas na papuri. Si Bobby Aguilar, na pinigilan sa ilalim ng banal na selyo, ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Maaari mong ipagkanulo si Colt Kirby, kaya tiyak na ipagkakanulo mo rin ako. Ngumisi si Bobby Aguilar. Paulit-ulit na ikinaway ni Zion Middleton ang kanyang kamay at sinabing, hindi, 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 hindi kakatulad niya. Habang nagsasalita, sumulyap si Zion kay Colt Kirby at nagpatuloy, buong buhay ni Colt Kirby, sa maliit na ansyan na ito lang siya makakapagtago. Nararating na niya ang rurok ng kanyang buhay. Pero iba ka, Bobby Aguilar. Napakabata mo at puno ng potensyal. Ang iyong kakaibang pangangatawan ay puno ng walang katapusang mga posibilidad. Kung payag ka, sa hinaharap, maaari kang maging pinuno ng Halcrone sect. Ang mga kondisyon na itinapon ni Zion Middleton ay talagang nakatutokso. Maging si Colt Kirby na nakatayo sa gilid ay nakaramdam ng inggit. Ang pinuno ng Halcrone sect. Ang kayamanan na kinokontrol ng pinuno ay hindi bababa sa mga nangungunang aristokratikong pamilya. Ano sa tingin mo, Bobby Aguilar? Payag ka bang sumali sa Halcrone sect ko? Tanong ni Zion Middleton. Ngumisi si Bobby Aguilar, iba ang mga hinahangad natin. Ang kayamanan ay walang iba kundi mga panlabas na bagay para sa akin. Kung tungkol sa posisyon ng pinuno na iyong nabanggit, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Hanggat gusto ko, makakapagtatag ako ng isang sekta at aristokratikong pamilya na higit sa Halcrone sect. Hindi nagalit si Zion Middleton. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, nalaman ko ang tungkol sa iyo, Bobby Aguilar. Ang hinahangad mo lang ngayon ay si Miss Taylor, tama ba? Walang sinabi si Bobby Aguilar, na itinuturing na isang pagkilala. Malamig na bamantong hininga si Zion Middleton, ang mga matagumpay na tulad mo ay walang pakialam sa isang babae lang. Sa 100 taon, siya ay magiging isang kalansay. Sa hinaharap, ang sinumang babaeng gusto mo ay luluhod sa iyong paanan, hindi na kailangang alalahanin ang isang anak na babae ng pamilya Taylor. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, kaya nga sabi ko, magkaiba ang mga hinahangad natin. Sa 3,000 mahinang tubig, isang scoop lang ang kinukuha ko, at higit pa, kung wala si Emily Taylor, wala ako ngayon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-abandona sa iyong gabay at pagiging isang hayop? Dahil sa mga salitang ito, namumula ang mukha ni Zion Middleton. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at nagtanong, kaya napagpasyahan mo na tanggihan ako. Oo. Hindi nag-atubili si Bobby Aguilar. Nang marinig ang sagot ni Bobby Aguilar, nakahinga ng maluwag si Colt Kirby sa gilid. Mr. Zion, patayin mo na lang siya at itigil muna ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Nag-aalalang udyok ni Colt Kirby, sa takot na baka magbago ang isip ni Bobby Aguilar. Hindi pinansin ni Zion Middleton si Colt Kirby ngunit malamig na tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, naisip mo na ba ito? Kung hindi ka pumayag, mamamatay ka dito ngayon.
Paano ang iyong mga ideal kung ikaw ay patay na? Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar, parang hindi ako mamamatay. Oh, nanlamig ang mukha ni Zion Middleton. Inaamin ko ang galing mo, pero may premise, kailangan mong lumaki. Hindi ka makakapagsabi ng mga ganyang katagang mayabang ngayon. Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Zion Middleton ang kanyang kamao. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay direktang nakatutok sa mukha ni Bobby Aguilar. Ang lakas ng suntok na ito ay higit pa kay Colt Kirby. Bago pa man dumating ang suntok, ang hangin mula rito ay nabasag ang lupa. Klang! Saktong dama po ang suntok sa mukha ni Bobby Aguilar. Laking gulat ni Zion Middleton, kaunting gasgas na lang ang natitira sa mukha ni Bobby Aguilar. Hindi man lang nabasag ang balat, pati na ang mga buto. Ang lakas ng katawan. Taos-pusong bulalas ni Zion Middleton. Dahil dito, lalo siyang naging sabik na i-recruit si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, hindi mo na ba talaga isasaalang-alang? Malamig na tanong ni Zion Middleton. Masyado kang nagsasalita. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mabuti. Inabot ni Zion Middleton ang kanyang kamay, at isang mahabang espada ang lumitaw dito. Ang mahabang espadang ito ay isa ring kayamanan ng Halcrone sect. Bagamat hindi ito kasing husay ng tansong espada ni Bobby Aguilar, malayo ito sa pagiging maihahambing sa mga ordinaryong sandata. Kahit malakas ang katawan mo, kaya kitang patayin. Umangat si Zion Middleton sa itaas, itinutok ang dulo ng espada sa ilong ni Bobby Aguilar. Isang mahinang liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Ang liwanag ay sumanib sa espada, pumuputok ng kinang. Ang talam ng espada ay naging napakatalam na parang pinahusay. Hayaan mo akong gawin ito. Nagboluntaryo si Colt Kirby. Sinaman siya ng tingin ni Zion Middleton at saka iniabot ang espada kay Colt Kirby. Tandaan, huwag sirain ang labis na balat. Paalala ni Zion Middleton. Tumango si Colt Kirby at sinabing, Mr. Zion, sigurado ka. Pagkatapos magsalita, naglakad siya patungo kay Bobby Aguilar na may hawak na espada. Bobby Aguilar, ayaw niyang ipaghiganti si Kato Cain. Haha! Ipapadala na kita para makita siya. Si Colt Kirby ay may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin si Bobby Aguilar kay Colt Kirby at sinabing, sa tingin mo ba talaga nakuha mo ako? Tumawa ng malakas si Colt Kirby, hindi ka na makagalaw, paano ka makakagawa ng alon? Kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar, na mahinang nagsabi, narinig mo na ba ang isang pamamaraan na dalubhasa sa pag-atake ng banal na kahulugan? Nagulat si Colt Kirby. Banal, paghuhukom. Bago pa makapag-react si Colt Kirby, sumambulat ang teknik ni Bobby Aguilar. Sa isang iglap, tila tinamaan ng kulog ang isip ni Colt Kirby. Isang gininto ang espada ang tila lumipad mula sa noo ni Bobby Aguilar, direktang nakatutok sa divine sense ni Colt Kirby. Sa isang kisap mata lang, ang banal na pakiramdam ni Colt Kirby ay nawala sa usok. Ang pamamaraang ito, ang banal na paghuhukom, ang ginamit ni Bobby Aguilar laban kay Adrian Bauer. Gaano man kalakas ang kanilang mga katawan, sa harap ng banal na paghuhukom, sila ay wala. At si Bobby Aguilar, na tumuntong sa hagdanan patungo sa langit, ay may banal na pakiramdam na higit pa sa maihahambing ni Colt Kirby. Boom! Ang bangkay ni Colt Kirby ay nahulog sa lupa na parang isang maliit na bundok, na walang anumang palatandaan ng buhay. Biglang nagbago ang mukha ni Zion Middleton sa gilid, isang pakiramdam ng pagkabalisa na lumitaw sa kanyang puso. Ikaw na ngayon. Tumangala si Bobby Aguilar at nginisyon. Kabanata 415. Lihim na inisip ni Zion Middleton na masama ito, at hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming panlilinlang si Bobby Aguilar. Banal na paghuhukom. Bago pa makapag-react si Zion, ginamit na muli ni Bobby ang banal na paghatol. Biglang lumiwanag ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Bobby, at isang matalim na talim ang lumapit kay Zion sa napakabilis na bilis. Ito ay masama. Si Zion ay nang-ahas na hindi mabagal at nagmamadaling umatras. Ngunit napakabilis ng paghatol ng Diyos, at kahit na makapangyarihan ang Zion, tinamaan pa rin siya ng espada. Shik!
Parang tinamaan ng malakas ang utak ni Zion. Gayunpaman, sa sorpresa ni Bobby, ang suntok na ito ay hindi kumitil sa buhay ni Zion, ngunit nasira lamang ang kanyang banal na kahulugan. Bobby Aguilar, tatandaan ng Halcrone Secco ang sama ng loob na ito. Sa susunod, hindi na kami magiging magalang sa iyo. Iniwan ni Zion ang mga salitang iyon at nagmamadaling tumakas. Ang banal na selyo na nakadiin kay Bobby ay binawi rin. Sa oras na mabawi ni Bobby ang kanyang kalayaan, nawala na si Zion. Hindi ko inaasahan na mabubuhay siya. Kumunot ang noo ni Bobby. Sa katunayan, sa mundong ito, walang hindi magagapi na pamamaraan. Gayunpaman, hindi kailanman si Zion ang target ni Bobby kundi si Colt Kirby. Matapos patayin si Colt, isinabot ni Bobby ang kanyang katawan sa pasukan ng pamilya Kirby at pagkatapos ay umalis. Ang gayong pag-uugali ay natural na natakot sa lahat ng mga sekta sa Ancient City. Ang pamilyang Kirby, na nang ibabaw kay Ancient sa loob ng maraming taon, ay bumagsak ng ganoon. Hindi nagmamadaling umalis si Bobby kay Ancient. Ang kanyang plano ay hindi pa opisyal na ipinatupad, kaya hindi siya nagmamadaling umalis. Sa parehong gabi, pansamantalang nanatili si Bobby sa isang hotel. Sa gabi, sinubukan ni Bobby na mag-post ng mensahe na katulad ng pamilya Taylor sa Martial Arts Forum. Mula ngayon, si Bobby Aguilar ay hayagang kumukuha ng mga talento mula sa buong mundo. Pagkatapos, masigasig na nagsulat si Bobby ng isang napaka-moving post sa mensahe. Ngayon, si Bobby ay naging sikat na figure sa Martial Arts Forum. Hanggat may post tungkol sa kanya, nakakaakit ng pansin. Sa makatuwid, ang post na ito ay mabilis na nagdulot ng isang sensasyon. Hindi mabilang na mga komento ang sumugod na parang baha. Talagang magtatatag si Bobby Aguilar ng isang sekta, gusto ba niyang direktang labanan ang pamilya Taylor? Si Bobby Aguilar lang ang naglakas loob na hamunin ang mga maharlikang pamilya, na kumakatawan sa lakas ng ating mga katutubo. Bukod dito, si Bobby ay isa ring Master of Medicine God Pavilion at nakakuha ng heart method mula sa hagdanan patungo sa langit. To tell you the truth, medyo natutokso ako. Naghalo-halo ang mga komento. Ang ilan ay natukso, ngunit natural, ang ilan ay hindi rin optimistiko. Habang ang lahat ay masigasig na nag-uusap, isang ID na pinangalanang Dexter Blair ang nag-post ng komento sa ibaba. Lahat ng naruroon, mag-isip ng mabuti. Kung makikisali ka kay Bobby Aguilar, magiging kalaban ka ng pamilya Blair at Taylor. At, hindi magtatagal si Bobby. Sa kasal namin ni Emily Taylor sa loob ng 4 na buwan, personal kong papatayin si Bobby bilang regalo. Sa sandaling lumitaw ang komentong ito, nagkaroon ng agarang pagguho ng lupa sa opinyon. Maging ang mga sumuporta lang kay Bobby ay agad na napawi ang sigla. Ang ilang mga tao ay nagtanggal pa ng kanilang mga komento, sa takot na matarget ng mga maharlikang pamilya. Tiningnan ni Bobby ang ugali ng lahat at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ibinaba niya ang telepono at mahinang bumantong hininga, mukhang minaliit ko ang bigat ng mga maharlikang pamilyang ito sa puso ng lahat. Ang malalaking pamilya ay matagal nang nasa itaas, at lahat ay matagal nang nakasanayan. Sino ba ang gustong makipagsapalaran? Mukhang sarado sa akin ang Martial Arts Forum. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Bagamat paulit-ulit na ginawa ni Bobby ang mga bagay na ikinagulat ng mundo, wala talaga siyang epekto sa malalaking pamilya. Masasabi pa nga na ang mga pamilya Taylor at Blair ay nagpigil lamang, kung hindi, paano nabuhay si Bobby hanggang ngayon? Hindi nakatulog si Bobby ng gabing iyon. Binasa niya ang iba't ibang opinyon at balita sa Martial Arts Forum, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Gabi na. Ang Martial Arts Forum ay abala pa rin sa aktibidad. Sa oras na ito, isa pang post ang ipinadala. Ang nilalaman ng post na ito ay mas kapansin-pansin. Ang nag-post nito ay isang administrator ng Martial Arts Forum. Ang pamagat ng post ay, The New Era's Young Light, at ang pangunahing tauhan ay si Dexter Blair. Si Dexter Blair ay pumasok ngayon, papasok sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Half-step Martial Marquee. Bagamat hindi ito ang tunay na Martial Marquee Realm,
Basta't mayroong salitang, Marshal Marquee, na nakakabit dito, pinalawak na nito ang agwat sa Grandmaster Realm. Kung mas mataas ang kaharian, mas kitang-kita ang agwat. Ang isang Grandmaster ay maaaring pumatay ng 100 martial artist ng isang mas mababang kaharian. Ngunit kung mayroong sapat na mga Grandmaster, magkakaroon pa rin ng pagkakataong manalo. Gayunpaman, sa harap ng isang Martial Marquee, gaano man karami ang mga Grandmaster, wala talagang pagkakataong manalo. Sa pagtingin sa ibaba ng post, mayroong isang eksklusibong video ng panayam ni Dexter Blair. Sa video, ikinwento ni Dexter ang mga paghihirap na kanyang naranasan sa kanyang sariling paglilinang. Hindi nagtagal, itinuro ni Dexter ang pag-uusap kay Bobby Aguilar. Mr. Blair, ikaw at si Miss Taylor ay parehong pambihirang talento. Nakatawag din ng maraming atensyon ang iyong kasal. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito? Tanong ng host. Ngumiti si Dexter at sumagot, of course. Lumaki kami ni Emily Taylor nang magkasama, kilala namin ang isa't isa at mahal namin ang isa't isa sa loob ng maraming taon, kami ay isang tugma na ginawa sa langit. Ngunit walang sino man ang maaaring umasa na ang isang tinatawag na Bobby Aguilar ay makikialam. Sa puntong ito, naging malungkot ang mukha ni Dexter. Nagkunwari siyang galit at nagsabi, ang Bobby Aguilar na ito ay walang humpay na hinabol ang aking kasintahan, kahit na pumunta sa pamilya Taylor para manggulo. Naawa sa kanya ang matandang Mr. Mike Taylor dahil sa kanyang kabataan, hindi lang siya sinisi kundi binigyan pa siya ng pagkain. Sino ang nakakaalam na si Bobby Aguilar ay magiging walang utang na loob? Hindi lang niya pinahahalagahan ang kabaitan, kundi pinatay pa niya ang matandang Mr. Mike Taylor. Pareho kaming galit ng aking mapapangasawa. Lalo na ang fiancé ko, na araw-araw umiiyak. Sa panunood nito, hindi napigilan ni Bobby ang pag-igting ng kanyang mga ngipin, namumula ang kanyang mukha. Lalo na nang marinig niya ang mga salitang, fiancé, sa bibig ni Dexter, pakiramdam ni Bobby ay mawawalan na siya ng katinoan. Pagbaluktot sa katotohanan, pagkalat ng kaguluhan. Galit na sigaw ni Bobby. Mr. Blair, sa kapangyarihan ng iyong pamilya, ang pakikitungo sa isang tulad ni Bobby Aguilar ay dapat na walang kahirap-hirap, di ba? Nagpatuloy ang host. Tumango si Dexter, sa katunayan, siya ay walang halaga kumpara sa pamilya Blair, ngunit ang ilang mga tao na walang kakayahan ay gustong sisihin ang kanilang sariling pinagmulan. Si Bobby Aguilar ay tulad ng isang mabangis na aso, ginigipit ako sa buong araw, na sinasabing gusto niya ng pampublikong one-on-one na paligsahan kasama ako. Bagaman, bilang young master ng pamilya Blair, hindi ko dapat ibaba ang sarili ko sa level niya, galit na galit sa kanya ang fiancé ko kaya gusto ko siyang ipaghiganti. Sa puntong ito, tinitigan ni Dexter ang screen at mahinang nagsabi, Bobby Aguilar, babayaran mo ang iyong mga aksyon, at sana ay magsikap ka, para hindi mo ako masyadong mabaygo. Nang makita ang Dexter sa screen, hindi napigilan ni Bobby ang mapangiti. Kaya, naabot mo na ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, punong-puno ka ng kumpiyansa ngayon, di ba? Bulong ni Bobby sa sarili. Kaagad, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-iwan ng komento, Dexter Blair, see you in 4 months. Kabanata 416. Matapos i-post ang komentong ito, sinubukan ni Bobby Aguilar na mag-publish ng isang nagpapaliwanag na post. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na ang kanyang mga post ay agad na tinanggal. Hanggat ito ay nauugnay kay Emily Taylor o sa pamilyang Taylor, hindi ito maaaring ipadala. Ito rin ay humantong sa media na ganap na kontrolado ng pamilya Blair. Si Bobby ang dapat sisihin kung gusto niya o hindi. Talagang walang hiya ang pamilyang Blair na ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang galit. Maya-maya lang ay pumasok ang tawag ni Dexter Blair sa telepono. Pagkasagot pa lang niya ng telepono, narinig niya ang tawa ni Dexter Blair, Bobby Aguilar, how's it going? Lahat ba ng publisidad na ginawa mo bago magtrabaho? Sa isang maliit na pagsisikap, maaari na akong maging puti. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar habang sinabi niyang, makokontrol mo ito sandali, ngunit hindi magpakailanman. Talaga. Ngumisi si Dexter Blair. Dexter Blair, 4 na buwan mula ngayon,
Sana ay kasing tiwala ka ngayon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Dexter Blair, mukhang hindi mo alam ang agwat sa pagitan ng isang Grandmaster at isang kalahating hakbang na Martial Marquis. Malamig ding ngumisi si Bobby Aguilar, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting humanap ka ng paraan para makatuntong sa kaharian ng Martial Marquis. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, ibinaba ni Bobby Aguilar ang telepono. Sa orihinal, tiwala si Bobby Aguilar na kaya niyang talunin si Dexter Blair, dahil ang magulong katawan ay walang takot sa sinuman sa mga kasamahan nito. Gayunpaman, ngayong nakapasok na si Dexter Blair sa kalahating hakbang na Martial Marquis realm, talagang nakakaramdam si Bobby Aguilar ng matinding pressure. Mukhang kailangan kong baguhin ang aking mga plano pansamantala, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Siya ay orihinal na nagplano na gamitin ang 4 na buwan na ito upang palawakin ang kanyang sariling kapangyarihan. Pero ngayon, parang wala nang time para doon. Hindi nakatulog si Bobby Aguilar ng gabing iyon. Bilang resulta ng kontrol ng pamilya Blair sa media, nakita ng lahat si Bobby bilang isang walang utang na loob na puting mata na lobo. Kaya naman, napuno ang martial arts forum ng mga pasaway kay Bobby. Ngunit alam ni Bobby Aguilar sa kanyang puso na ang mga alingaw-ngaw na ito ay hindi ang pangunahing dahilan. Ang tunay na dahilan ay nakuha ni Bobby ang mga lihim na pamamaraan pagkatapos na dumaan sa hagdanan patungo sa langit. Ang mga tsismis ay dahilan lamang para kumilos sila laban kay Bobby. Sana makarating kayong lahat sa tamang oras, malamig na sabi ni Bobby, bumubulong sa sarili. Gaya ng inaasahan ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, maraming tao ang talagang handa na gumawa ng pagpatay at angkinan ang mga kalakal. Sa mga taong ito, may iba't ibang puwersa at organisasyong kasangkot. May mga aristokratikong pamilya, reclusive masters, at maging mga tao mula sa martial arts forum. Hindi nagmamadaling umalis si Bobby Aguilar, hinihintay niyang dumating ang mga taong ito. Sa araw na iyon, sa tabing ilog ng Anchin City, mahigit 10 tao ang nagtipon. Ang mga taong ito ay nagmula sa buong mundo, at walang pagbubukod, lahat ay nasa peak form of Grandmaster. Sa kanila, ilan sa kanila ay hindi lumitaw sa mundo sa loob ng maraming taon, at ngayon ay sumali na sila sa away. Habang parami ng parami ang mga taong dumarating, mas naging makapal ang kapaligiran sa tabing ilog. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad sa ilog, humakbang pasulong. Ang paglalakad sa ilog, napakagandang trick. May sumigaw. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki na nakasuot ng tela na may puting buhok ang lumitaw sa harap ng lahat. Omar Vasquez. Hindi ko inaasahan na nandito ka rin. May nakakilala sa matanda. Si Omar Vasquez ba talaga? Nabalitaan na namatay ka nang pumasok ka sa isang mystic realm ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Ang matandang lalaki na tinatawag na Omar Vasquez ay tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na nagsabi, 10 taon na ang nakalipas, muntik na akong mamatay, ngunit ginawa kong pagpapala ang kasawian. Pagkatapos nitong 10 taon ng pagpapagaling, bumuti ang aking lakas. Nakapasok ka na ba sa military marquis realm? May nagtatakang tanong. Umiling si Omar Vasquez at sinabing, isang hakbang na lang ang layo mula sa kalahating hakbang na martial marquis. Habang namamangha ang lahat, isang matipunong lalaki ang lumapit sa malayo. Ang lalaking ito ay may isang matangkad na tangkad at nakaumbok na mga kalamnan, na may balat na nakabalot sa kanya na parang layer ng bakal na baluti. Cross-training Grandmaster, Chris Wright. Matagal na raw nalampasan ng katawan ni Chris Wright ang limitasyon ng tao, at nakaligtas pa siya sa isang cannonball. Mr. Wright, hindi ko inaasahan na darating ka. Walang pakialam na sinabi ni Chris Wright, nagsasanay ako ng paalang sa buong buhay ko at wala akong nakilalang kalaban. Ngayon narinig ko na ang isang batang-bata ay nag-aangkin na walang kapantay sa lakas ng katawan, at gusto kong makita ito para sa aking sarili. Mr. Wright, ang iyong pisikal na katawan ay talagang walang kapantay sa mundo. Nagpuri ang lahat. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng berdeng sombrero ay naghalo rin.
Nakatayo siya habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na nagpapakita ng isang nakahihigit na hangin. Ngunit ang aura sa kanya ay napakahina, na parang nasa Grandmaster realm lang siya. Sino ang Ginoo na ito? May nakapansin sa kanyang kakaiba at nagtanong. Umubo ang kabilang partido at mahinang nagsabi, "Ako ay disipulo ni Jackson Harris, na nagngangalang Brody Oliver." Disipulo ni Jackson Harris. Nang marinig ang pamagat na ito, nagulat ang lahat. Iyan ay isang posisyon na kapantay ni Ignacio Burke. Kumusta si Mr. Harris? Sabay-sabay na tanong ng lahat. Hindi ako makapaniwala na may ipapadala rin si Mr. Harris. Sa iyong pakikilahok, tiyak ang pagkamatay ni Bobby Aguilar. Tumayo si Brody Oliver habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, mahinang nagsalita. "Siyempre, interesado ang aking master sa lihim na pamamaraan na ito, kaya ipinadala niya ako." Tama, parang nabigo si Mr. Harris habang pinipilit ang hagdanan patungo sa langit noon. May nagsabi. Nang marinig ito, itinaas ni Brody Oliver ang kanyang kamay at sinampal sa mukha ang taong iyon, nagmumura, "You audacious junior. Iniinsulto mo ba ang aking amo?" Mabilis na ikanaway ng sinampal na Grandmaster ang kanyang kamay, "Hindi. Hindi ako naglakas loob, binanggit ko lang ito." Mr. Oliver, bilang disipulo ni Mr. Harris, bakit nasa Grandmaster realm ka lang? May naguguluhan na tanong. Pinandilatan at sinampal ulit ni Brody Oliver ang tao. "Ayaw ng aking amo na maging masyadong mataas ang profile ko, kaya gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan para itago ang aking aura. May problema ka ba niyan?" Nagmura si Brody Oliver. Ang taong sinampal ay likas na hindi masaya. Ngunit kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ng disipulo ni Jackson Harris, pinigilan ng tao ang kanyang sama ng loob. "Sige, sapat na ang usapan. Dapat makinig kayong lahat sa arrangement ko, understand?" Mayabang na sabi ni Brody Oliver. Nagkatinginan ang lahat, hindi maiwasang puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Itong si Brody Oliver. Palaging kakaiba ang pakiramdam. Bilang isang disipulo ni Jackson Harris, paano siya magiging bastos? Si Jackson Harris ay kilala sa kanyang kahinhinan at kagandahang loob. Paano niya naturuan ng ganyang arrogant na alagad? Bagamat naisip nila ito, hindi pa rin sila naglakas loob na magtanong pa. Kung tutuusin, kung siya nga ay disipulo ni Jackson Harris, ito ay magiging mahirap. Sa sandaling ito, may ibang lumapit sa malayo. Ang taong ito ay may kalmadong ekspresyon, hindi malungkot o masaya, na ginagawang imposibleng makilala ang kanilang pagkakakilanlan. "Sino ka, Ginoo?" May humakbang pasulong at nagtanong muna. Sinulyapan siya ng ibang tao at malamig na sinabi, "Si City Formation Master, Camden Lee." Formation Master. Narinig ko na si Bobby Aguilar ay may kaalaman din tungkol sa mga pormasayon. Ngunit, pamilyar kami sa sikat na Formation Masters. Bakit hindi namin narinig ang pangalan mo, sir? Sinulyapan siya ni Camden Lee at malamig na sinabi, "Nagdududa ka ba sa kakayahan ko? To be honest, nakapag-set up na ako ng killing formation dito. Gusto mo bang subukan ito?" Nang marinig ito, medyo hindi nasisiyahan ng isa pang tao, "Oh. Talaga? Gusto kong subukan ito. Mabuti." Dahan-daang iwinagayway ni Camden Lee ang kanyang kamay nang walang sinasabi. Sa isang iglap, ang katawan ng tao ay direktang sumabog sa ambon ng dugo. "Ito ay isang formation." Malamig na sabi ni Camden Lee. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Ni hindi nila alam kung paano pinatay ni Camden Lee ang lalaki. Mr. Makapangyarihan talaga si Lee. Pinagsalikop ng lahat ang kanilang mga kamay, magalang na nagsasalita. "Maghiwa-hiwalay tayong lahat ngayon. Sa 3 araw, aabisuhan kita sa lahat ng oras at lokasyon." Sabi ni Omar Vasquez. "Sige. Magkita-kita tayo sa loob ng 3 araw." Ang bawat isa ay umalis sa isa't isa, at ang tabing ilog ay muling nanambalik ang katahimikan nito. Nang makalayo na ang lahat, tinanggal ni Brody Oliver ang kanyang sombrero, na inihayag ang mukha ni Edward Green. "Malapit na iyon. Tinakat ako hanggang mamatay.
Tinapik ni Edward Green ang kanyang dibdib, tahimik na nagsasalita. Kabanata 417. Walang inaasahan na ang post-uring na, Brody Oliver, na ito ay hindi talaga disipulo ni Jackson Harris. Ginamit lang niya ang reputasyon ni Jackson Harris sa pamamagitan ng pagsusuot ng balahibo ng metaphorical na tigre bilang isang banner. Ngunit hindi maiwasang humanga sa makapal na balat ni Edward Green. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin iniwan ni Bobby Aguilar si Anchan. Naghintay siya doon, naghihintay sa mga darating para patayin siya. Makalipas ang 2 gabi, nagtipon muli si Omar Vasquez at ang iba pa. Nakagawa na sila ng masinsinan at masusing plano, kahit na nagsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa mga pakinabang ni Bobby Aguilar. Ang lakas ni Bobby Aguilar ay walang iba kundi ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Kung wala ang kanyang pisikal na katawan, hindi siya nararapat na banggitin. Sabi ni Omar Vasquez. Chris Wright scoffed, kung tungkol sa pisikal na lakas, hindi ako naniniwala na siya ay higit sa akin. Mr. Wright, alam namin na ikaw ay isang cross-training grandmaster, at alam namin na ang iyong pisikal na lakas ay walang kapares, ngunit ang bagay na ito ay napakahalaga, kaya hindi kami dapat padalos-dalos at dapat magpatuloy ng maingat, may nagpayo. Malamig na ngumuso si Chris Wright. Sumang-ayon man siya sa salita, hindi siya kumbinsido sa kanyang puso. Palaging ipinagmamalaki ang kanyang pisikal na lakas, paano palampasin ni Chris Wright ang ganitong pagkakataon? Kung gagamitin niya ang kanyang pisikal na lakas para talunin si Bobby Aguilar, tiyak na hihigit pa ang kanyang katanyagan kay Bobby Aguilar. Maaaring hindi madaling limitahan ang pisikal na lakas, ngunit maaari akong mag-set up ng isang killing formation. Hanggat ako ay nakatutok, maaari kong ilabas ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang puwersa ng pagpatay laban sa kanya. Sabi ni Formation Master Camden Lee. Ang bawat isa ay humalili sa pagpapahayag ng kanilang sariling mga ideya. Hindi nagtagal, napunta ang tingin ng lahat kay Edward Green. Mr. Green, mayroon ka bang anumang countermeasures? Tanong ni Omar Vasquez. Pinandilatan siya ni Edward Green, itinaas ang kamay at sinampal ang mukha ni Omar Vasquez. Anong mga countermeasures ang mayroon ako, kailangan ko bang isumbong sa iyo? Galit na saway ni Edward Green. Ang mukha ni Omar Vasquez ay namumula sa galit, puno ng galit, at kahit isang bakas ng pagpaslang na hangarin ay bumangon sa kanyang puso. Siya ay isang grandmaster na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili ilang taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon siya ay sinasampal sa publiko ng isang junior, paano niya ito matitiis? Naramdaman ng mamamatay tao na espiritu mula kay Omar Vasquez, biglang nagbago ang mukha ni Edward Green, at hindi niya maiwasang mag-alala. Mr. Vasquez, kalimutan mo na. Tutal, disipulo siya ni Jackson Harris, may nagpayo. Dahan-daang tumayo si Omar Vasquez at malamig na sinabi, paano kung disipulo siya ni Jackson Harris? Si Jackson Harris at ako ay mula sa parehong henerasyon. Paano ko matitiis ang ganitong kahihiyan? Pagkatapos ko siyang patayin, hihingi ako ng tawad kay Jackson Harris. Malamig na sabi ni Omar Vasquez. Sobrang pangit ng mukha ni Edward Green. Ang matandang bagay na ito, talagang nagkikimkam ng mamamatay tao na intensyon. Mr. Vasquez, kalimutan mo na. Kung gusto mo talaga siyang patayin, harapin muna natin si Bobby Aguilar, payo muli ng isa. Si Omar Vasquez ay nagngangalit, itinuro si Edward Green, at sinabing, mas mabuting magkaroon ka ng tunay na kakayahan. Kung hindi, ipinapangako kong mamamatay ka ng malungkot. Si Brody Oliver ay nasa isang mahirap na sitwasyon, ngunit alam niya na kung siya ay nagpakita ng kahinaan ngayon, tiyak na magdududa siya. Kaya't nagmatigas siyang bumantong hininga at sinabi, paano kung ikaw ay mula sa parehong henerasyon ng aking Panginoon? Hindi ka ba nasusupol sa kanya noon pa man? Sige, sabihin nating lahat, may kumaway ng kamay. Pag-usapan natin ang oras at lugar. Tumayo si Camden Lee at mahinang sinabi, gawin natin sa tabing ilog. Ang tabing ilog ay kakaunti ang populasyon, isang magandang lugar para sa pagpatay, at bukod pa, naobserbahan ko na ang lupain at nagtayo ng isang porma sayo ng pagpatay doon.
Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, mabuti, sundin lang natin ang mungkahi ni Mr. Lee at pumunta sa Riverside. Pero, paano natin aakitin si Bobby Aguilar doon? May nagtaka. Pupunta ako. Agad namang nagboluntaryo si Edward Green. Hahanapin ko si Bobby Aguilar at sisiguraduhin kong aakitin ko siya doon. Napatingin si Omar Vasquez kay Edward Green at sinabing, pupunta ka. Haha, bakit paniniwalaan ka ni Bobby Aguilar? Ibinuka ni Edward Green ang kanyang bibig at mapanghamong sinabi, dahil lang sa disipulo ako ni Jackson Harris, hindi ako naniniwalang hindi niya ako bibigyan ng mukha. Haha, si Bobby Aguilar ay palaging walang galang at hindi kinikilala ang pagkakamag-anak. Di bale kung alagad ka ni Jackson Harris, kahit Lord of Heaven ka, baka hindi ka niya bigyan ng mukha, sabi ng isang tao. Pupunta ako. Sa pagkakataong iyon, isang binata ang tumayo. Nang makita ang binatang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Edward Green. Ito ay walang iba kundi si Reginald Tucker, ang tinaguriang henyo ng River North Region. Ang higit na nag-aalala kay Edward Green ay ang napakalapit na relasyon ni Reginald kay Evelyn Norton, at malaki ang posibilidad na mabunyag ang sarili niyang sikreto. Sino ka? Tanong ni Omar Vasquez, naningkit ang mga mata. Isang malamig na tingin ang bumungad sa mukha ni Reginald. Ako ay anak ni Glenn Tucker, Reginald. Ang tatay ko ay pinatay ni Bobby Aguilar. Reginald uttered with a gritted teeth. Ngayon wala na akong lakas para harapin si Bobby Aguilar, kaya lahat ng tao dito ko lang maaasahan. At matagal ko nang kilala si Bobby, kaya naniniwala ako na kaya ko siyang dayin. Nagpalitan ng tingin ang lahat at saka tumingin kay Omar Vasquez. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango si Vasquez at sinabing, ang away dugo ng pagpatay sa iyong ama ay nagbibigay ng magandang pagkakataon, at ikaw ang pinakaangkop na pumunta. Tumango si Reginald at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, dadalhin ko talaga si Bobby Aguilar sa Riverside bukas. Pagkasabi nito ay tumalikod si Reginald at umalis. Medyo naging pangit ang mukha ni Edward Green, dahil hindi niya inaasahan na magpapakita si Reginald. Kailangan kong humanap ng paraan para bigyan ng babala si Mr. Aguilar sa lalong madaling panahon, naisip ni Edward Green. Upang maiwasan ang mga aksidente, mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang umalis. Gayunpaman, ang mga salita ni Omar Vasquez ay ganap na nasira ang plano ni Edward Green. Lahat, mangyaring ibigay ang iyong mga cellphone, patuloy ni Vasquez, na tumayo. Isa-isang inabot ng lahat ang kanilang mga cellphone. Si Edward Green, na hindi makahanap ng dahilan para tumanggi, ay sumunod sa utos ni Vasquez at masunarang iniabot ang sarili niyang telepono. Kailangan kong gumawa ng isang plano, si Edward Green ay sabik na walang magawa. Kinaumagahan, habang dahan-daw ang sumisikat ang araw, nagliwanag ito ng gininto ang kinang sa malawak at mahabang ilog. Sa ilalim ng tila mapayapang eksenang ito, may nagbabadyang panganib. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nakatayo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa abot tanaw. Posible ba na walang nang ahas na lumapit? Kumunot ang noo ni Bobby. Walang alinlangang malakas ang reputasyon ni Bobby Aguilar sa mundo ng martial arts. Ang pagkakaroon ng pumatay ng higit sa 100 peak form of grandmasters ng mag-isa, ang record na ito ay natakot sa hindi mabilang na tao. Sa singkit na mga mata, biglang may naisip si Bobby. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Sa wakas, may tao na dito. Nang marinig ang katok, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bobby. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Reginald Tucker na nakatayo sa labas. Sa sandaling ito, hindi na lungkot ang ipinakita sa mukha ni Reginald, kundi isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Reginald. Nagtaas ng kilay si Bobby. Hindi niya inaasahan na ang taong dumating para hanapin siya ay si Reginald. Tumango si Reginald at sinabing, Mr. Aguilar, bihira lang na maalala mo pa ako. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, anong ginagawa mo dito? Awkward na sinabi ni Reginald, pagkatapos ng kamatayan ng aking ama, ang pamilya Tucker ay bumagsak, at ang mga kaaway mula sa nakaraan ay sunod-sunod na dumating sa aking pintuan.
Sa sarili kong lakas lang, hindi ako makalaban sa kanila, kaya wala akong choice kundi tumakas sa ansyon. Oh! Nagtaas ng kilay si Bobby, puno ng pag-aalinlangan ang mga mata. Napabuntong hininga si Reginald, Mr. Aguilar, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para i-reconcile ang nakaraan nating mga hinaing. Ipagkasundo ang mga nakaraang hinaing. Lalong lumakas ang pangungutya sa mukha ni Bobby. Pinatay ko ang iyong ama, at gusto mong makipagkasundo sa akin. Walang humpay ng inisyon ni Bobby. Kabanata 418. Si Reginald Tucker ay hindi nataranta, halatang naghanda ng maagang hakbang. Mapait niyang sinabi, Mr. Aguilar, sa tingin mo ba ay kwalipikado na akong maghiganti sa iyo ngayon? Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Bagamat tama si Reginald Tucker, hindi naniwala si Bobby Aguilar sa kanyang mga sinabi. Paano makakalimutan ng sinuman ang puot sa pagpatay sa kanilang ama at sa halip ay humingi ng pagkakasundo? Anong gusto mo sa akin? Tanong ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Reginald Tucker, Mr. Aguilar, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan mo ng tulong ko. Tumingin si Bobby Aguilar kay Reginald Tucker na may mapanuksong ngiti. Tumango si Reginald Tucker, oo, nakakita ako ng Mystic Realm sa ansyon, ngunit sa sarili kong kakayahan, hindi ako ng ahas na pumasok dito ng mag-isa. Wala akong kakilala sa ansyon, kaya nang marinig kong pumunta ka rito, humingi ako ng tulong sa iyo. Nagpakitang taos puso si Reginald Tucker, hindi mukhang peke. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, okay, nasaan na? Nasa tabi ng Riverside. Nagmamadaling sabi ni Reginald Tucker. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Pamunuan ang daan. Tuwang-tuwa si Reginald Tucker. Hindi niya inaasahan na si Bobby Aguilar ay madaling malinlang. Mr. Aguilar, pagkatapos mo, magalang na sabi ni Reginald Tucker. Umalis ang dalawa sa hotel at nagtungo sa Riverside. Sa paglalakbay, nanatiling tahimik sina Bobby Aguilar at Reginald Tucker, na lumikha ng isang awkward na kapaligiran. Makalipas ang mahigit kalahating oras, huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba si Reginald Tucker sa kotse at pinagbuksan ng pinto si Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, sa unahan lang. Sabi ni Reginald Tucker, pilit na pinipigilan ang kanyang pananabik. Bumaba si Bobby Aguilar sa sasakyan. Tumingin siya kay Reginald Tucker at pabirong sinabi, Reginald Tucker, minsan ang mga tao ay nakakakuha lamang ng isang pagkakataon sa buhay, at ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa kanilang hindi maibabalik na pagkamatay. Pinag-isipan mo ba itong mabuti? Natigilan si Reginald Tucker. Malinaw na may nakatagong kahulugan sa mga salitang ito. Mr. Aguilar, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, matigas na sabi ni Reginald Tucker. Tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ni Reginald Tucker at sinabing, "Tara na." Tumigil sa pagsasalita si Reginald Tucker at inakay si Bobby Aguilar patungo sa Riverside. Habang papalapit ang dalawa sa Riverside, huminto muli si Bobby Aguilar. Nakatingin sa ilog, walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, "Pinatay ko ang iyong ama, at naiintindihan ko ang iyong pagnanais na maghiganti. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na kita papatayin." Nagulat si Reginald Tucker, nagbago ang kanyang mukha. Alam ba ni Bobby Aguilar ang kanyang plano sa lahat ng panahon? Ikaw. Si Reginald Tucker ay tumingin kay Bobby Aguilar ng may takot, hindi mapigilan ang panginginig. Maaari kang pumunta, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Kinagat ang kanyang mga ngipin, agad na tumalikod at tumakbo si Reginald Tucker. Sa sandaling tumakas si Reginald Tucker, sunod-sunod na lumabas ang mga nagtatago sa dilim. Nang makakita ng higit sa 100 figure na biglang lumitaw sa tabi ng Riverside, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti. Bobby Aguilar, dumating ka na rin sa wakas. Naghanda kami ng husto para patayin ka. Bago pa makalapit si Bobby Aguilar, desperadong sumigaw ang isang binata na may berdeng sombrero sa ulo. Sa mga salitang ito, ang mga mukha ni Omar Vasquez at ng iba pa ay mukhang hindi magandang tingnan. Idiot ka, gusto mo bang tumakas siya?
Galit na sigaw ni Omar Vasquez. Si Edward Green ay walang oras para pakialaman si Omar Vasquez. Buong lakas niyang sigaw, Mr. Aguilar, tumakbo ka. Napatingin si Bobby Aguilar sa binata na naka-green na sombrero na may pagtataka, na mas lalo pang nakaramdam ng pagtataka. Hindi ba iyon ang sombrero ni Evelyn Norton? Paano ito napunta sa kanyang ulo? Tumigil ka na sa pagbibiro at mamatay. Nang makitang walang balak umalis si Bobby Aguilar, muling sumigaw si Edward Green. Tumahimik ka. Sinampal ng isang kamay ni Omar Vasquez ang bibig ni Edward Green. Ang pangit ng mukha ni Edward Green, at hindi niya maiwasang magmura sa puso. Sa hindi kalayuan, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang dahan-daang naglalakad patungo sa grupo. Mabilis na pinalibutan ng mahigit 100 tao si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, sa wakas nandito ka na, sabi ni Omar Vasquez, hinahaplos ang kanyang balbas. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila at nginisyan, higit sa 100 peak form grandmaster ang sinusubukang patayin ako. Natatakot ako na hindi sapat iyon. Hey, Bobby Aguilar, huwag kang mayabang. Since we dared to invite you, natural na buo ang tiwala namin, Omar Vasquez said with a faint smile. Tama na yan. Sa atin, mayroong mga formation masters, cross-training grandmaster, at divine sense grandmaster. Hindi big deal ang pagpatay sa iyo. Sigaw ulit ni Edward Green. Sa pagkakataong ito, may naramdaman ding kakaiba si Bobby Aguilar. Ang taong ito ay tila banta sa kanya, ngunit sa katunayan, ang bawat salita na kanyang sinabi ay sinadya upang magbigay ng mahalagang impormasyon kay Bobby Aguilar. Tumahimik ka. Mariin na tinitigan ni Omar Vasquez si Edward Green. Pagkatapos noon, tumingin si Omar Vasquez kay Bobby Aguilar at malamig na sinabi, Bobby Aguilar, ayaw naming magkaaway. Kung handa kang ibigay ang cultivation technique mula sa hagdanan patungo sa langit, maaari naming isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Teknolohiya ng paglilinang. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kilay at umiling, pasensya na, ngunit walang cultivation technique sa hagdanan patungo sa langit. Kalokohan. Malamig na sabi ni Omar Vasquez. Ibibigay mo ba o hindi? Malakas na sigaw ng isang lalaki. Inilahad ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, wala ako nito, kaya paano ko ito ibibigay sa iyo? Sa puntong ito, huminto si Bobby Aguilar at nagpatuloy, syempre, kahit na mayroon ako nito, hindi ko iyon ibibigay sa iyo pa rin. Napakawalandiya ni Bobby Aguilar, kahit na humaharap sa kamatayan, nananatili kang napakayabang. Malamig na sabi ni Omar Vasquez. Dahil hindi ka makikipagtulungan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Habang nagsasalita siya, unang pumutok ang aura ni Omar Vasquez. Naramdaman ang aura ni Omar Vasquez, bakas ng siklab ang mga mata ni Bobby Aguilar. Bahagyang mas malakas ang aura ni Omar Vasquez kaysa sa karaniwang peak form grandmaster. Tapos, sumabog din ang aura ng iba pang dosenang tao. Sa isang iglap, ang ilog ay nagsimulang umalon ng marahas, na nagdulot ng malalaking alon. Ang mga puno sa magkabilang gilid ay pinutol sa kalahati sa ilalim ng presyon ng mga aura na ito. Binibigyan ka namin ng huling pagkakataon, ibibigay mo ba o hindi? Malamig na sabi ni Omar Vasquez. Ngumisi si Bobby Aguilar, bingi ka ba? Kung ikaw ay matanda na, umuwi ka at magretiro. Bakit kailangan mong mamatay? Mabuti. Hindi na nagsalita pa si Omar Vasquez. Nang malapit na niyang utusan ang lahat na sabay-sabay na umatake, biglang sumigaw si Edward Green sa tabi niya, Bobby Aguilar, hindi mo kailangang maging mayabang. Isa ka lang malakas na pisikal na katawan, ngunit ang katawan ng ating Master Chris Wright ay higit pa sa iyo. Sa isang pangungusap, pinuri niya sa langit ang hindi na mapakali na si Chris Wright. Agad na humakbang si Chris Wright at iwinagayway ang kanyang kamay, Omar Vasquez, hayaan mo akong labanan ang batang ito ng mag-isa. Kumunot ang noo ni Omar Vasquez, Chris Wright, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Bumantong hininga si Chris Wright, sabi ng lahat na si Bobby Aguilar ay may walang kapantay na katawan, at ako, si Chris Wright,
ay hindi ito tinatanggap. Kung hindi ako makakapagpalit ng ilang galaw sa kanya ngayon, hindi ako makontento habang buhay. Kabanata 419. Tumingin si Mr. Vasquez kay Edward Green ng may pagkabigo, at malamig na sinabi, mas mabuting huwag ka nang magsalita muli, kung hindi, itatapon kita sa ilog para pakainin ang mga isda. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Mr. Vasquez. Napaatras na lang siya at hayaang ipakita ni Krish Wright ang kanyang kapangyarihan. Dahan-daang lumapit si Krish kay Bobby Aguilar, ang kanyang malaking figure ay naiiba ng gusto sa kay Bobby. Balita ko ang katawan mo ay walang talo. I'm really curious to see it today, malamig na sabi ni Krish. Mula nang pumasok ako sa Grandmaster Realm, walang sinuman sa parehong antas ang naging katapat ko o kahit na nakalusot sa aking depensa. Ikaw naman, natatakot ako na walang masyadong pagkakaiba. Habang nagsasalita siya, mabilis na tumaas ang aura sa paligid ni Krish. Nagsimula na namang bumukol ang malaki na niyang katawan sa sandaling ito. Ang madilim na gintong balat ay kumikinang sa isang iglap, na parang pinahiran ng isang layer ng golden armor. Dahil sa matinding pang-aapi, ang mga tao ay humihingal sa paghanga. Sa kaibahan, tila mahina at mahina ang katawan ni Bobby. Nag-alinlangan pa ang mga tao kung kaya ba ni Bobby ang isang suntok ni Krish. Halika, hayaan mo akong makita ang iyong walang talo na katawan, malamig na sabi ni Krish. Pinalaki ni Bobby si Krish at tumango, kahanga-hanga talaga ang maskulado mong katawan. Maraming sakit ang pinagdaanan mo para makamit ang antas na ito. Handa ka bang mamatay dito at ngayon? Bumalatay sa mukha ni Krish ang matinding galit. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang malalaking kamao na parang mga kaldero, at mabangis na binasag iyon kay Bobby. Ito ang purong anyo ng pisikal na lakas. Ang napakatinding presyon ay naging sanhi ng paglubog ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby. Ang bagzo lang ng hangin mula sa kanyang kamao ay nagiging sanhi ng pagkalat ng lupa ng buhangin at maliliit na bato, ang lakas ng suntok na ito ay hindi maisip. Tunay na isang cross-training grandmaster. Maging si G. Vasquez ay namangha sa tagpong ito. Boom! Sakto namang damapo ang suntok na ito sa dibdib ni Bobby. Umatras ng 3 sunod-sunod na hakbang ang katawan ni Bobby. Pero walang bakas ng sakit sa mukha niya. Not bad, tinapik ni Bobby ang alikabok sa kanyang dibdib at bahagyang tumango. Ngumisi si Krish, nag-aartista ka lang, nabasag na siguro ang 5 laman loob at 6 na bituka mo, di ba? Napangisi si Bobby, kung ang isang pag-atake ng ganitong antas ay makakabasag ng aking 5 laman loob at 6 na bituka, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ang lakas ng loob mong maliitin ako. Galit na galit si Krish. Walang sabi-sabing muli, ang kanyang malakas na braso ay inihampas muli ang kanyang higanteng kamao kay Bobby. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Bobby. Maganda siyang gumalaw at tumalon sa gilid ng napakalalim. Boom! Tumama sa lupa ang kamao ni Krish. Isang malaking hukay na may diameter na ilang metro ang lumitaw sa lupa sa isang iglap. Hindi mabilang na mga fragment ng bato ang ibinaril na parang mga bala. Haze! Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang karamihan sa nakita. Ano ang magiging kahihinatnan ng gayong nakakatakot na kapangyarihan kung tumama ito sa katawan? Hindi maisip. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Tumangala si Krish kay Bobby, at sa lakas ng katawan niya, itinulak niya ang sarili sa ere. Ang kanyang kamao, tulad ng isang kanyan, ay kumikinang ng maliwanag at mabangis na nabasag kay Bobby. Not bad, same time na hinangaan ni Bobby. Ang Krish na ito ay mas malakas kaysa kay Aiden Ortega mula noon. Tumigil si Bobby sa pag-iwas, at nakipag head-to-head kay Krish. Ang tunog ng klang, 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 ay umalangaw-ngaw sa mga tainga, na pumukaw sa hangin sa isang dagandong. Ito ay isang purong paligsahan ng pisikal na lakas. Sa mismong sandaling magkabanggaan ang kanilang mga kamao, may nakabibinging dagandong na parang kulog sa patag na lupa. Kung ikukumpara sa isang paligsahan ng mga diskarte, ang sagupaan ng pisikal na lakas ay mas dalisay at mas nakakakilig. Napatulala ang mga nanunood. Ang ganoong pisikal na lakas ay dapat na daig pa sa bakal, tama.
Ang mga katawan ng dalawang taong ito ay simpleng psycho, may isang bamulong sa kanilang hininga. Sa laman pa lang, natatakot ako na baka mapapantayan pa nito ang isang maliit na burol. Maging si Omar Vasquez ay nakadama ng isang alon ng pagkamangha. Ang pisikal na paghaharap sa pagitan ng dalawa ay umabot sa isang taas ng lagnat, na nagdulot ng napakalawak na alon ng init mula sa alitan ng kanilang mga katawan. Ang mga alon ng init ay tumama sa kanilang mga mukha, na nagpapahirap sa kanila. Hingal na hingal si Chris Wright. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar, at sinabing, ang iyong katawan ay talagang kasing kakaiba gaya ng sinasabi nila. Si Bobby, na nasa likod ng kanyang mga kamay, ay bahagyang tumango at sinabing, hindi ka rin masama, na ikaw ang unang magtulak sa akin hanggang dito sa pamamagitan lamang ng laman. Isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Krish. Pinigilan niya ang kanyang hininga at malamig na tumingin kay Bobby, sinabing, sa kasamaang palad, hindi ka pa rin katugma sa akin. Oh, nagtaas ng kilay si Bobby. Maaaring ito ay, Chris Wright ay may iba pang mga trick sa kanyang manggas. Gaya ng inaasahan, habang hamupa ang kanyang hininga, nagsimulang umakyat ang aura sa paligid ni Krish. Sa paligid niya, dahan-daang nagtipon ang isang serye ng puting Chi-Jin. Ang Chi-Jin ay tila nagmula sa lahat ng direksyon, dumadaloy sa bawat cell ng katawan ni Krish. Hindi nagtagal, kinuyam ni Krish ang kanyang mga kamao at walang humpay na umungal. Sa sandaling iyon, naging ginto ang kanyang balat. Pati pores niya naging gold. Ang isang napakalaking pakiramdam ng pang-aapi ay kumalat sa hangin. Tumingin si Krish kay Bobby at nginisyan, ito ang Vajra Body Protection Technique na nakita ko sa Western sect scripture. Sa pamamaraang ito, ang aking laman ay hindi masisira. Kahit na may dumating na bala, kaya ko itong durugan gamit ang aking mga kamay. Bobby, subukan mo ulit. Bago pa bumagsak ang mga salita, muling naniningil si Krish. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kapangyarihan at katawan ay sumailalim sa qualitative change. Halos mapunit si Chi-Jin sa hangin, at ang hindi kapani-paniwalang mabangis na kamao ay bumagsak ng diretsyo. Dalhin mo. Isang pahiwatig ng fighting spirit ang bumungad sa mga mata ni Bobby. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Klang! Isang malakas na ingay ang sumabog sa hangin. Ang lahat ay nagtakip ng kanilang mga tainga sa sandaling iyon. Whoosh! Isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa ang nagpalipad kay Bobby sa himpapawid. Natunton ng kanyang katawan ng isang magandang parabola sa hangin bago bumagsak ng husto sa lupa. Isang malaking hukay na ilang metro ang lalim ang lumitaw sa lupa. Puting usok ang umaagos mula sa hukay. Nanalo ba siya? Sabik na tumingin ang lahat sa direksyon ng malaking hukay. Hindi pa tapos. Sigaw ni Krish. Sumunod, nakita nila ang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang kamao, at ang hindi kapani-paniwalang mabangis na si Chi-Jin ay nagtagpo sa kanyang kamao. Boom! Umismid ang mga kamao ni Krish, buong lakas niyang inatake ang malaking hukay. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ang walang pinipiling mga welga ay naging sanhi ng pagkabasag ng buong lupa. Ang malaking hukay ay ganap na naging mga guho. Tila nakaramdam ng lindol ang lahat at nagmamadaling naglagay ng mga diskarte para lumutang sa hangin, sa takot na maapektuhan. Mr. Aguilar. Sigaw ni Edward Green sa kanyang puso, napakuyom ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya. Matapos ang mabangis na pambobomba, sa wakas ay itinigil ni Krish ang kanyang barrage. Malamig siyang tumingin sa malaking hukay at nginisyan, tulad ng sinabi ko, tunay na walang kapantay ang aking laman sa mundo. Hindi naman talaga totoo iyon. Habang nababaliw si Krish, isang gintong figure ang lumabas sa malaking hukay. Kabanata 420. Ito ay isang makinang na pagsabog ng liwanag, na sumisibol mula sa kadiliman, niyanig ang mundo ng nakaraan at kasalukuyan. Tumayo muli ang figure ni Bobby Aguilar sa harap ni Krish Wright. Punit-punit ang kanyang damit, at sunod-sunod na puting sugat ang lumitaw sa kanyang laman. Ang pinakamahalaga, isang mas kahangahangang gininto ang liwanag ang tinina sa katawan ni Bobby Aguilar.
Namutla ang pamamaraan ni Chris Wright kumpara sa gininto ang liwanag na ito. Paano ito posible? Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Chris Wright. Sa ilalim ng naturang barrage, si Bobby Aguilar ay hindi inaasahang hindi nasaktan. Si Bobby Aguilar ay kalmado na tumingin kay Chris Wright at sinabing, "Walang marami ang makakapagpagamit sa akin ng aking saintly body skill sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang pisikal na katawan lamang. Isa ka sa kanila." Ang pahayag na ito ay isang pagkilala kay Chris Wright. Gayunpaman, sa pandinig ni Chris Wright, napuno ito ng panunuya. Mapagpanggap. Gusto kong makita kung gaano kalakas itong laman mo. Si Chris Wright ay umungal, ang gininto ang liwanag ay muling bumangon, lumulutang pasulong, direktang tina-target si Bobby Aguilar. Sa pagharap sa buong kamao ni Chris Wright, si Bobby Aguilar ay nagkaroon ng walang pakialam na ekspresyon at casual na humarap upang salubungin ito. Boom! Ito ay maaaring inilarawan bilang isang napakalaking pagsabog. Ang buong ibabaw ng ilog ay lubhang naapektuhan. At si Edward Green sa ilalim ng lupa ay biglang tumalsik ng isang subo ng sariwang dugo. May bakas ng dugo ang mga sulok ng kanyang bibig, maliwanag na hindi niya kayang tiisin ang kapangyarihan. Buti na lang at nasa labanan ang atensyon ng lahat kaya walang nakapansin sa anomalya ni Edward Green. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga mata ng lahat, na ginagawang imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa kalangitan. Sa wakas, unti-unting nawala ang liwanag. Sa kalagitnaan ng hangin, si Bobby Aguilar lang ang naiwan. Nasaan si Chris Wright? May nag-aalalang tanong. Nandyan siya. Kasunod ng kanilang line of sight, nakita nilang nabasag na ang gininto ang ilaw sa katawan ni Chris Wright, at mas nasugatan ang katawan nito sa maraming lugar. Ang kanyang katawan ay tinina ng pula, at ang gininto ang liwanag ay ganap na nawala. "Ikaw, napakalakas ng katawan," itinuro ni Chris Wright si Bobby Aguilar sa himpapawid, nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Chris Wright at mahinang sinabi, "Kung gugustuhin ko, ngayon ko lang sana kinuha ang buhay mo." Nanghina ang ekspresyon ni Chris Wright, at isang dampi ng pagkawala ang bumalatay sa kanyang mukha. Bagamat ayaw niyang paniwalaan ito, alam niya na ang trump card ni Bobby Aguilar, ang absolute beginning sacred fist, ay hindi pa nagamit. "Inaamin ko ang pagkatalo ko." Mahinang sabi ni Chris Wright. Tumingin siya kay Omar Vasquez at sa iba pa at sinabing, "Sumuko na ako sa diskarteng ito sa puso." "Chris Wright, ikaw." May gustong sabihin si Omar Vasquez, ngunit nakapagdesisyon na si Chris Wright at hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Pagkatapos, tumingin si Chris Wright kay Bobby Aguilar sa langit at sinabing, "Ikaw lang ang taong iginagalang ko, Chris Wright. Magkikita rin tayo balang araw." Matapos ihulog ang pangungusap na ito, tumalikod at umalis si Chris Wright, naiwan ang lahat na nakatingin sa isa't isa. Walang inaasahan na matatalo si Chris Wright kaya hindi man lang siya makalaban. Pinakamahalaga, sa kanila, ang lakas ni Chris Wright ay itinuturing na top-notch. Lahat, ang katawan ng taong ito ay kakaiba, at hindi natin dapat hayaang hawakan niya ang sinuman sa atin sa anumang pagkakataon. Malamig na sabi ni Omar Vasquez. Hindi natarante si Bobby Aguilar. Malumanay siyang lumapag sa harap ng lahat na may magaang galaw ng mga paa. Sa pagharap sa pagkubkob ng mahigit 100 tao, si Bobby Aguilar ay kalmado tulad ng isang masayang paglalakad, na hindi nagpapakita ng kalungkutan o kagalakan. "Huwag mag-aksaya ng oras, may mga bagay pa akong gagawin." Tahimik na sabi ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, sa ilang sandali, walang gustong maging unang kumilos. Isang grupo ng mga duwag. Hindi napigilan ni Omar Vasquez na mapamura. Sa sumunod na segundo, biglang inabot ni Omar Vasquez ang kanyang matutulis na kuko, humawak kay Bobby Aguilar. Nang makitang kumilos si Omar Vasquez, ang iba ay hindi na nag-aksaya ng oras at sunod-sunod na nag-alok ng kanilang mga diskarte. Sa isang iglap, sumulong ang mga diskarte. Hindi na kinaya ni Edward Green. Nagmamadali siyang tumakbo sa isang tabi, sa takot na maapektuhan. Bitik. Nakita ang palad ni Omar Vasquez na dumukot sa hangin patungo sa laman ni Bobby Aguilar.
Sa sumunod na segundo, biglang dumilim ang langit, at isang parang pinto ang bumaba mula sa itaas, na nakaturo kay Bobby Aguilar. Splash! Sa kabilang banda, ang mas maraming technique-formed inner strength ay parang mga patak ng ulan, patter-patter attacking. Napapaligiran ng mga kaaway, hindi nagpakita ng takot si Bobby Aguilar. Hindi gaanong mahalagang mga diskarte, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Isang kislap ng kinang ang dumaan sa mga mata ni Bobby Aguilar, at pagkatapos ay nakita ang kanyang katawan na biglang nanginginig. Sa isang iglap, ang gintong liwanag ay kumalat mula kay Bobby Aguilar bilang sentro, patungo sa paligid. Ang lahat ng mga diskarte ay nasira sa sandaling ito. Lahat, huwag matakot, ito ang Heavenly Thunder technique na na-research ko. Sa ilalim ng Heavenly Thunder, itong si Bobby Aguilar. Hindi pa tapos magsalita si Omar Vasquez, biglang dumilim ang mukha niya. Nakita ko si Bobby Aguilar na ibinuka ang kanyang bibig, hindi kapani-pani walang nilunok ang tinatawag na Heavenly Thunder sa kanyang tiyan. Hindi karapat-dapat na banggitin. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, na nagpapakita ng isang hanay ng mga puting ngipin. Si Omar Vasquez ay tinamaan ng takot. Ang mga pamamaraan ng taong ito ay nakakatakot, at hindi sila masusukat ng sentido komun. Ako na ba ang mag-atake ngayon? Sinuri ng malamig na tingin ni Bobby Aguilar ang lahat, ang bawat salita ay parang death order, na nagpapakilig sa mga tao. Whoosh! Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang figure ni Bobby Aguilar. Ang gintong liwanag ay pumasok sa mga mata ng lahat, at ang malawak at kahangahangang mga pag-atake ay parang isang kilusang nagbubukas ng mundo, na walang iniwang buhay sa kanilang kalagayan. Nagkalat ang lahat sa lahat ng direksyon, walang gustong makatiis sa kamao ni Bobby Aguilar. Boom! Ngunit ang figure ni Bobby Aguilar ay masyadong mabilis, at may isang taong hindi maaaring hindi makaiwas sa oras. Sa ilalim ng isang marahas na suntok, ang kanyang katawan ay direktang tumagos, na naging isang tumpok ng mga lantang buto. Sa sandali ng kanyang kamatayan, agad na ginamit ni Bobby Aguilar ang Heaven Swallowing skill, nilunok ang banal na kahulugan kasama nito. Komportable. Dinilaan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga labi, ang kanyang malamig na pagtawa ay walang katapusan. Ang gayong mga pamamaraan ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng mga tao. Soul Binding Lock. Sa sandaling iyon, ang Great Divine Slash ay bumulalas. Sa isang iglap, ilang kadena ang lumipad mula sa kanyang katawan. Ang mga kadena ay napakabilis at nawala sa ulo ni Bobby Aguilar sa isang kisap mata. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Bobby Aguilar sa kanyang banal na kahulugan at muntik nang mahulog sa lupa. Ano ito? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na huminto. Sa kanyang sandali ng pagkagambala, sinamantala ni Omar Vasquez ang pagkakataon. Mahusay na Divine Slash. Kasabay ng dagandong ni Omar Vasquez, biglang bumangon ang isang abot-langit na liwanag. Sa lakas ng pagbubukas ng mundo, ang liwanag ay agad na tumama patungo sa ulo ni Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar nang mapagtanto niyang huli na ang lahat para umiwas. Swish! Ang liwanag na ito ay tumama sa dibdib ni Bobby Aguilar. Isang bahid ng dugo ang lumitaw sa harap ng lahat. Magaling! May excited na sumigaw. Ito, sa pinakakaunti, ay nagpakita na ang katawan ni Bobby Aguilar ay maaaring masugatan. Habang nakatingin sa bahid ng dugo sa kanyang dibdib, unti-unting nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Ikaw, ang commander nila. Nabaling kay Omar Vasquez ang nagyayelong tingin ni Bobby Aguilar. Nagbago agad ang mukha ni Omar Vasquez. Damn, na-target siya. Hulihin muna ang magnanakaw, pagkatapos ay ang hari. I guess papatayin muna kita. Si Bobby Aguilar ay nagsuot ng walang awa ng ngiti sa kanyang mukha.